Bandang Lapis, paano sila nagsimula? Ang Bandang Lapis ay isang banda mula sa Rizal ang patuloy na sumisikat ngayon sa social media. Maaaring naririnig nyo na din ang kanilang mga kanta lalong-lalo na ang kantang, Kabilang Buhay, na viral ngayon. Ang Bandang Lapis ay kinabibilangan nila John Lester Abano bilang vocals, Lynn Ray Beltran at Mark J. Nievas, na kanilang mga gitarista, sa bass naman si Ryan Paul Maranga at sa drums naman si Linro Rapuno. Meron din silang keyboardist na si Jomari Gabriel Luna at rapper na si Ivan Arquino Moralos. Ayon sa kanila, nagsimula lamang ang lahat sa simpleng jamming nila Beltran at Nievas na mahilig magsulat ng kanta. Doon nila naisip ang magbuo ng banda. Bandang Lapis ang kanilang ipinangalan sa banda dahil ayon sa kanila, lapis ang kanilang ginagamit sa tuwing nagsusulat ng kanta. Nahirapan din sila sa paghahanap ng mga miyembro dahil sa dami ng mga music hero sa kanilang lugar sa Rizal, ngunit sa bandang huli ay nabuo din nila ang Bandang Lapis. Sinubukan din nilang sumali sa mga band competitions kung saan nila tinutugtog ang kanilang mga orihinal na kanta. At syempre, sa ganda ng mensahe ng kanilang mga kanta, at tono ng kanilang musika, ay nanalo sila at nag-champion sa pinakaunang contest na sinalihan nila. Doon na di umano nagsimulang makilala ang kanilang banda. Isa sa kanilang mga orihinal na komposisyon, ang kantang, Kabilang Buhay. Ang naging inspirasyon ng kantang ito ay ang pagkamatay ng girlfriend ng isa nilang kaibigan. Ang kaibigang iyon ay siya ring mapapanood nyo na nasa music video ng kanta. Ang kanta ay nai-release sa kanilang YouTube account noong July 2019 pa, ngunit nitong mga nakaraan lamang ay patuloy sa pag-angat ang kantang ito sa mga hit charts katulad ng sa Spotify kung saan ang kanta ay kasalukuyang nasa pang-11 sa Philippines Top 50 charts. Sa kanilang kasikatang tinatamo ngayon ay nag-sign na rin sila ng record deal sa Viva Records. Abot langit na nagpapasasalamat ang Bandang Lapis sa lahat ng mga sumusuporta sa kanila at sa kanilang mga kanta. Dahil dito ay mas nai-inspire pa sila na gumawa ng iba pang mga kanta na tatagos sa puso ng masa. Ang vocalist ng Bandang Mayonnaise na si Monty Macolino ang siyang nakaisip at nagsulat ng kantang Jope, matapos niya mapanood sa TV na umiiyak ang sex bomb dancer na si Jope Pagia Zamora. Sa 100% na mayroon nito, higit sa 70% ay gumagaling sa loob ng ilang buwan o minsan ay inaabot pa ng taon, pero 10% ay maaaring mauwi sa seryosong kaso kung saan ay tuluyang nabibingi ang taong. Isang banda mula sa Rizal ang patuloy na sumisikat ngayon sa social media. Maaaring naririnig nyo na din ang kanilang mga kanta lalong-lalo na ang kantang, Kabilang Buhay, na viral ngayon. Magkakaiba ang reaksyon mula sa mga fans, may ilan na pumupuri at may iba namang nagpahayag ng pagkadismaya dahil masyado na daw siyang matanda para sa role. Mr. Kasagpa here subscribe muna yan for more.